Ang ating pag-aralan ngayon, ano na tayo sa lesson 5. The worship of the church o yung pananambahan ng iglesia. Marami ito sila, kasi may limang tayo ginagawa sa pananambahan. Mayroon tayong Lord's Supper, prayer, singing, preaching, and giving. Iyan ang tatlong ginagawa pag tayo ay nanambahan sa first day of the week o ng araw ng sanglinggo. Ngayon, i-define ko muna sa inyo kung ano itong worship kasi ito ang lesson 5. Ngayon, pag-aralan natin kung ano ito ang pananambahan. Hinahanap natin ang isang totoo na iglesia. At ito ay matunghayan natin sa Bagong Tipan at mayroon ito siyang mga disenyo na pag-aralan natin at ang kanyang mga pagkilanlan, marks of identification. Ang iglesia ay made up of saved people. Ligtas na tayo pag nasa loob tayo ng iglesia. Ligtas na tayo. Kasi tayo ay nananambahan at ang sinasamba natin ay ang ating Panginoon. Makita natin sa Bagong Tipan o ang disenyo sa pananambahan. At ito ang isa sa pagkilanlan na ang tunay na iglesia ay nananambahan ayon sa nasulat sa banal na kasulatan o sa The New Testament. That is our pattern in worship. Sa Bagong Testamento tayo. What is worship? Ano itong pananambahan? Tunghayan natin ang mga kahulugan nito. Sabi ng iba, pag hindi ka daw Muslim, Kristiyanos ka. Iyon ang pagkaalam ng iba. Pag hindi ka Muslim, sabi niya, you are a Christian. Pero anong klaseng Kristiyanos? Kaya may tanong dito. May malaking question mark na sinasabi, anong klaseng Kristiyano ang sumasamba ng tama at ayon sa disenyo ng ating Panginoon? Ito ang isang tunay na pananambahan. Ang sinasabi dito sa Juan 4:24, ang sinasabi, ang Diyos ay espiritu at ang mga sa kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan. Iyan po ang tunay na panambahan. The one true worship. And it is only in the church of Christ, sa iglesia ng ating Panginoon. Mabasa natin diyan sa salitang Grego ang Juan 4:24. Pneuma o Theos kaitos proskununtas auton pneumati kay alitia di proskunin. Ang pneuma diyan, spirit. Espiritu ang Diyos. At ang mga nagsisamba, proskununtas. Third person plural. Proskununtas, karamihan yan, marami. Ay nagsisamba sa espiritu. Espiritu, pneumati, alitia, truth ito. Proskunin, sa espiritu at katotohanan. Ang Grego kasi, ang kanilang grammar ay walang ayos. Parang kung saan-saan lang nila, minsan ang subject naging predicate. Kaya minsan hindi natin makita kung ano ang sinasabi. Pero ang katotohanan yan, kasi gamitin natin ang aorist, present tense ang ginagawa dyan. Ang aorist ay iyan ang the verb in biblical Greek that do called a tense o yung mga present tense, past tense, future tense. Yan ang ginagamit ng aorist dan.
usually conveys the kind of action, yung pag-worship, taken rather than the time when the action takes place. Kaya yung pinag-usapan dito sa aorist, indicative ito kasi it indicates the worship of Christian inside the church. The verbs in the aorist tense may be rendered in a variety ways according to their context. Ang sinasabi dyan yung pagsamba. Kasi hinahanap ng Panginoon yung tunay na mananamba. Kaya yon ang tinatawag dyan. For example, the aorist may denote a single action or actions marami that are momentarily rather than an action or actions that are habitual or continuous. Kaya ang pagsamba, tuloy-tuloy yan. Habitual yan. Kinaugali na natin yan na sambahin natin ang Diyos sa katotohanan. Iyon sinasabi dyan sa salitang Grego kasi iyan ang original translation ng New Testament mula sa salitang Grego. Kaya pag-aralan natin. Punta na po natin kung ano ang mga sinasabi ng banal na kasulatan. Dito na po tayo sa ating usapin. What is worship? Ano itong panambahan? Sabi ng iba, kung anong ginagawa natin, iyan ay panambahan. Iyon ang sabi nila. Parang nagdududa sila kung ano ang panambahan at kung anong paglilingkod. They confuse worship with the service. Kaya parang may duda sila o nag-alinlangan kung alin ba ang tama. Panambahan ba o paglilingkod. Kaya pag-aralan natin yan. Si Abraham, sinabi sa kanya mga alagad o sa kanya mga alila. Sabi niya, dito kayo, may dangke yung pag-aalay na kay Isaac, di ba? Tapos sabi niya, pupunta kami para manambahan. Sa Genesis 22:5, makita natin dyan. Si Abraham, naglakbay ng 3 araw. Pero hindi niya sinasabi yun na yun ay pananambahan. Yung pag-travel niya, hindi panambahan yun. Ginawa niya yun dahil may gagawin sila doon sa bundok na sinasabi ng Panginoon na ialay si Isaac. He was going to worship by offering a sacrifice. Yung paglakad niya, hindi yung panambahan, kundi ginawa niya yun dahil pupunta sila sa panambahan para mag-alay ng sacrifice. Ang ginagamit nila doon sa lumang tipan, mga hayop ang ginagamit. Kaya anong sabi ng kasulatan? Tungayan natin ito. Genesis 22:5, at sinabi ni Abraham sa kanyang mga alila, maghintay kayo rito 10 ng asno at ako at ang bata ay paroroon doon at kami ay sasamba at pagbabalikan namin kayo. Iyon ang sinabi ni Abraham sa kanyang mga alila, dito kayo. Dahil akyat kami ng bata, Isaac yun, upang kami ay sasamba. Yung sinasabi ng banal na kasulatan. Worship is a specific act or acts of homage rendered to God. Ang panambahan, isa yan sa ginagawa natin na para tayo bigyan natin ng papurihan natin ng ating Panginoon. Iyan ang isang ng worship. Isa yan sa kanyang mga kahulugan. Para sambahin natin ang Panginoon, papurihan. Yung ang pagpupuri, homage or veneration, yung pagbigay pugay sa kanya sa Panginoon, Ama, Anak at ang Espiritu, deity. The rites, may mga ginagawa tayo na sinasabi sa banal na kasulatan, may mga ceremonial forms na ginagawa natin tulad ng mga Lord's Supper, yan. Ceremonial forms yan. May panalangin at kung ano-ano pa.
Ang pagluwalhati niya na binibigay sa atin ay makita natin yan doon sa Funk and Wognall Standard Dictionary. Kasi doon ang mga kahulugan yan. Ang salitang Grego, proskunyo, yung worship, proskunyo yan sa Greek. That is a verb, proskunyo. The common New Testament word for worship. Yan ang common na nakalagay sa Bagong Testamento sa original na lengguwahe, proskunyo. Kanina yon proskununtas kasi ano yan, may mga conjugation kasi yan eh. Kaya itong proskunyo, this is a verb form, the act of worship. Ang meaning niya, to kiss, to make obedience, to do reverence, to worship. Sa kay Abbott Smith, Manual Greek Lexicon of the New Testament. Yan ang kahulugan ng proskunyo. Ang to kiss, yung maghalikan, magsumunod, to make obedience, at magbigay pugay sa kanya. Reverence sa pananambahan. Kaya puntahan natin ang mga sinasabi pa ng banal na kasulatan. I worship you, Lord, morning, noon, and night. Kailangan sa lahat ng oras, morning, noon, and night, kailangan ano natin ang Panginoon yan. Alalahanin natin at saka bigyan natin ng pugay ang ating Panginoon. Praise the Lord. Iyan ang sinasabi sa salitang proskunyo o worship the Lord. Ang tao, maraming sinasamba. Maraming ang mga tao dami na nilang sinasamba kung ano-ano na. Kaya sinasabi din dito, who is the subject of our worship? Sino ngayon ang ating sasambahin? Sino ba ito? Ang tao, marami siyang sinasamba na mga bagay. Kung ano-ano ang kanyang sinasamba. Pero kailangan, mayroon tayong sambahin. May subject tayo for worship. Ang sinasamba ng mga tao, yung mga idols, yung mga imahe. Sa Isaiah, makita natin dyan. 4 na kabanata, mula talata 14 hanggang 17. Sa Galacia, mayroon din dyan, yung mga Diyos-Diyusan, yung gawa ng laman, yung sa Galacia dyan. At saka sa 1 5:21, makita rin natin dyan. At saka sa Revelation o Pahayag 21, talata 8, sa mga Diyos-Diyusan din ito na sumasamba sila. Ang sinasamba pa ng tao, yung tagumpay, yan, sinasamba nila yan. Pira, sinasamba ng tao yan. Power o yung parang pagpamahala. Pamahalaan yan. At saka yung pagka-well-known nila, famous sila. Yan ang sinasamba ng tao. Mga artista dyan, may daming sumasamba dyan. Kasi famous na artista. Makita natin dyan sa Kolosas, Kabanata 3, talata 5, at saka sa 1 Juan, Kabanata 2, mula 15 na talata hanggang 17. Yan ang sinasamba ng tao. Marami yan. Mayroon din sumasamba sa kanyang sarili. Diba? Mayroon sumasamba niyan. Believe na believe sa kanyang sarili. Sa Mateo 16:24. Saka sa 2 Timoteo 3, 1-2. Kung hayaan natin yung mamaya sa banal na kasulatan. Sinasamba nilang kapwa-tao. Itong mga tao, sinasamba nila. Yung Papa sa Roma. Sinasamba nila. Lord sila dyan. Yan daw ang Diyos sa lupa. Yan ang ugali ng tao na hindi nang nila nakilala ang totoo. Sa mga gawa 10, mula kabanata 25, talata hanggang 26. Sinasamba nila ang kapwa nila. Ang mga anghel, yan.
Sinasamba ng tao yan. Mga anghel, kung sino mga arkanghel, si Miguel. Yan, mabasa natin yan sa Colosas 2:18, Pahayag 22:8-9. Ito ang dapat sambahin. Iyong the Godhead o God's family. Iyan ang dapat ating sambahin. Nabigyan natin ng pugay ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Iyan lamang ang ating sambahin na magkabigay sa tao ng kaaya-aya na maging kalugod-lugod sa Diyos. Kung ito ang dapat sambahin. Marami tayong makitang sitas dyan. At tunghayan natin mamaya ang banal na kasulatan. Iyan ang ating sambahin. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. Dahil iyan nakasulat sa Biblia. Kasi Biblia ang tinutunghayan natin. Kaya iyan ang dapat ating tingnan. O anong sinasabi ng Biblia? Dami nang bubuklat. Kaya ang sinakasulat diyan 1 Juan 5:21. Mga anak ko, mangag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyosan. Mga mga imahe. Sina San Roque ito, kung sino mga santo, Santo Tomas, marami silang sinasamba. Kaya sabi niya, mga anak, mangag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyosan. Dahil hindi ito nakalagay sa banal na kasulatan. Buklatin mo man yan mula sa Genesis hanggang Pahayag, wala kang makita dyan na ang mga tao, ganyan, sasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Mayroon para sila na sinasamba. Yung sina Moses, di ba? Gumawa sila ng gintong baka. Pero sabi ng Panginoon, huwag niyong sambahin yan. Iyan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Mangag-ingat tayo. Huwag nating sambahin ang mga Diyos-Diyosan na yan. Based on the Word of God. Nakabase ito sa salita ng Diyos. Sa Biblia pa rin. 1 Juan 2:15. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sinuman ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Ito ngayon ang sinasamba ng mga tao, ang sanglibutang ito. Kaya sabi sa Biblia, na nakabase yan sa salita ng Diyos, huwag nating ibigin o kung ano-ano gawin natin. Minsan, naglilingkod na tayo. Parang sinasamba na natin ang sanglibutang ito. Lalo na yung mga nasa pamahalaan, mga matataas na mga posisyon sa gobyerno, yan ang sinasamba nila. At huwag nating ibigin ang sanglibutang ito. Dahil yan ay binabalaan na tayo ng ating Panginoon. Dahil kung tayo ay umiibig sa sanglibutan, ang pag-ibig ng Ama o ng Diyos ay wala sa atin based on the Word of God. At ano pag sinasabi dito? 2 Timoteo 3:1-2. Datapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili. Maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapangtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. Ito na ngayon ang nangyayari. Sinasamba ng mga tao ang kanilang sarili, salapi, mga power o mga kapangyarihan. Iyon ang sinasamba nila ngayon. Dumarating na ito sa huling panahon. Nakasulat na yan sa banal na kasulatan. Ano pa sinasabi diyan? Sa mga Gawa 10:25. At nangyari na pagpasok ni Pedro ay sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kanyang paanan at siya'y sinamba. Datapwat itinindig siya ni Pedro na sinasabi, magtindig ka, ako man ay tao rin. Kita mo na? Si Cornelio, isang opisyal ng mga Romano, nang makita si Pedro, nagpatira pa sa upang sambahin. Sabi ni Pedro, hindi, huwag mo ko sambahin kasi tao lang ako. Yan ang paliwanag. Kasi may mga tao na nagsasamba talaga sa kapwa-tao. Makita natin dyan. At ano pa sinasabi ng banal na kasulatan?
Sino man ay huwag manakawan ng gantimpala sa inyo sa pamamagitan ng kusang pagpakababa at pagsamba sa mga anghel. Nananatili mga bagay na kanyang nakita, nagpapalalo ng walang kabuluhan sa pamamagitan ng kanyang akalang ukol sa laman. May mga nagsasamba sa anghel. Marami ito ngayon ng mga kaibigan natin na marami silang anghel, sinasamba nila yan. Iyan ang sabi ng Biblia, ay huwag natin gawin yan. Dahil ito ay akalang ukol sa laman. Hindi nila alam kung anong sinasamba. Ito ang sambahin, God, Father, Son, and Spirit. Ito ang dapat sambahin natin. Dahil ito ang sila, Father, Son, Holy Spirit, o si Jesus. Tatlo yan sila na magkasama para ating bigyan ng papurihan natin. Sambahin natin. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Paano tayo magsamba sa Diyos? How shall we worship God? Paano ang pagsamba sa Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos na Espiritu? Ang sinasabi, kailangan sambahin natin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Nabanggit natin kanina sa 1:4, 23-24. Yan ang kung paano. In spirit, nangahulugan yan na may tamang puso o may tamang ugali puso sa pagsamba. Yan ang in spirit. Because we worship in spirit and in truth. So ang in spirit pala means we must have the right attitude of heart. Meron pala tayong tamang ugali sa ating puso. Yan pala ang in spirit. At saka ang in spirit nagsasabi rin na kailangan natin we must approach God out of a pure life. Kailangan ng buhay natin ay talagang malinis bago natin sa sambahin sa Espiritu. Na wala kang bahid na mga kasalanan o ang sa iyo na ang pagsamba mo sa Kanya ay totoong-totoo. Na wala ng iba kundi ang dalisay na buhay. Yan ang pagsamba sa Panginoon. Kailangan natin ibigay sa Kanyang pugay. At ang katotohanan naman means that we only engage in those acts of worship which are according to the truth. Anong katotohanan? Binanggit ko kanina yung 5 bagay na gawin natin sa araw ng panambahan. Ano yun? May panalangin, may pag-awitan, may pag-aaral, may Lord Supper, at saka may pagbigayan. Iyon ang totoo na dapat nating gawin sa ating panambahan. At ito ay binigyan ng it was authorized by the Word of God. Galing ito sa salita ng Diyos na mababasa natin dyan sa Juan, Kabanata 17, talata 17. Your word is truth. Ang salita mo ay katotohanan. At sa Colossia 3:17, nakalagay din yun, nagagawin natin ang mga nakalagay, kung ano ang nakasulat na katotohanan sa Biblia, iyon ang ating gawin sa araw ng panambahan. At magsasamba tayo ayon sa bagong tipan na disenyo. Mayroon tayong disenyo ngayon sa bagong tipan kung paano ang pagsamba sa Kanya. Dahil bagong tipan lang ang ginagamit natin. Dahil nasa Christian dispensation na po tayo. Ito na pong huling panahon, yung Christian dispensation. Kaya manambahan tayo ayon sa nakasulat sa bagong tipan. O, anong sabi ng Biblia? Ayon sa ating pagpanambahan. Sabi niya,
Binasa rin kanina yan kasi yan ang magandang ang Diyos ay Espiritu. At ang mga sa Kanya ay nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. At sa Colossus 2:17, sinabi doon kanina, at anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Kaya yung kanyang iglesia, ito ang sinusunod kung anong ating ginagawa. Ginagawa natin lahat ito sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Dahil siya ang nagtayo ng kanyang iglesia at mayroon siyang palatuntunan sa kanyang iglesia na dapat natin gawin o sa oras ng panambahan sa pamamagitan ng ating Panginoon. Kasi naka-pattern na yan. We must worship according to the New Testament pattern. Ano itong disenyo na dapat gawin sa panambahan na nakasulat? Kaya puntahan natin ito. Kung ano ito ang mga pattern na binigay sa kanyang iglesia na dapat gawin sa oras ng panambahan. Sa ilalim ng Lumang Testamento, marami silang mga bagay na ginagawa sa panambahan na hindi na ngayon dapat gawin, lalo na sa atin, sa mga Kristiyano. Marami silang ginagawa doon na hindi dapat ngayon gawin sa kanang iglesia o sa atin ng mga iglesia. Yung ng Sabat, yung ginagawa pa nila ito, na sa araw ng Sabat sila ay nanambahan. Sa Israel ito, sa Exodus 20, versikulo 8-11, keeping the Sabbath is only for the Israelites. Hindi ito sa Kristiyanos. Wala na po tayo dito. Kaya hindi na-authorize ito sa araw ng panambahan sa bagong tipan. Dahil ito ay nawala na. Ipinako na ito doon sa Colossus 2:14. Mayroon silang ginagawa sa lumang tipan. Mayroon silang ginagawa ng mga kapistahan, mga banal na araw, kung ano-anong ginagawa nila, na hindi na ngayon ito ukol sa bagong testamento. Ito ay sa lumang tipan. Under the Old Testament, marami silang bagay na ginagawa na hindi na dapat gawin sa atin, sa mga Kristiyanos. Ito ang pattern. The pattern of the New Testament worship. Marami yan na pattern. Kaya makita natin sa banal na kasulatan ang pattern na dapat natin sundin o ang disenyo. Kasi yan ay nakasaad sa banal na kasulatan. Anong sabi? Dito sa kay Solomon ito, worshiping at the temple in Jerusalem. Ito ginagawa nila ito doon sa lumang tipan. Sa 1 Hari, Kabana 8, talata 25 hanggang 43. Ginagawa nila dyan, sinaharing Solomon. Mayroon silang yung mga sinunog na mga hayop, yan ang ginagawa nila. May mga gulay sila na in-offer. The best na sa mga gulay. Sa Leviticus, chapter 1 up to 7, yan ang ginagawa nila sa lumang tipan na hindi na dapat yan gawin ngayon sa bagong tipan. Dahil sa Israelites lang yan. Hindi para sa atin. Doon ang kautusan na yan. Ano pang ginagawa nila sa lumang tipan? Yung pagbigay ng kapo, tithing, ito ay sa mga Hudyo o doon sa panahon ng kanilang pagbigay ng ikapo nila sa Panginoon. Sa Leviticus, mabasa natin dyan. 27 na kabanata, talata 30. Mayroon dyan. Yung ikapo nila. At saka sa Deuteronomio. Ito, hindi na dapat ito sa bagong tipan kasi
Hindi na inuutos ito. May mga instrumento sila sa panambahan. Oh, may mga choir sila at saka may mga sayawan. O mabasa din dyan sa First Chronicle chapter 25 from verse 1 up to 7 and Second Chronicle 29-25 at saka sa Salmo 150. Iyon ang mga ginagawa niya sa panambahan, mga instrumento na hindi na dapat ngayon yan sa bagong tipan dahil pinalitan na nga yan. Oh, ang kanilang ang paglilingkod nila, may mga pari sila na nakasiparar. O mayroon silang mga Levites, di ba? Mga silang naglilingkod doon sa templo. Sa atin lahat tayo pwede maglingkod. Lahat ng Kristiyanos pari. O matunghayan natin mamaya sa banal na kasulatan ayon sa Bagong Testamento. Sa kanila mayroon silang talagang may pinakapari sila. Si Nadab at si Abiyo, yan, pare yon, anak ni Aaron. Mga pare yon sila na maglingkod sa tabernakulo. Anong sabi ng Biblia? Sa unang hari, 8:25, ngayon nga, O Panginoon, na Diyos ng Israel, tuparin mo sa iyong lingkod na kay David, na aking ama, ang iyong pinangako sa kanya, na iyong sinasabi, hindi magkukulang sa iyo ng lalaki sa aking paningin na uupo sa luklukan ng Israel kung ang iyong mga anak lamang ay magsisipag-ingat ng kanilang lakad na magsisilakad sa harap ko na gaya ng inilakad mo sa harap ko. Sa Israel lang ito, sa mga Hudyo, yung sinasabi dito sa kay Haring David na sa unang hari nakasulat yan. Na hindi na ngayon pwede sa atin ito. Ano pa sinasabi ng banal na kasulatan? Makikita natin, ngayon natin ito. Sabi niya, sa Levitico chapter 1 verse 1 to 3, at tinawag ng Panginoon si Moises at sinalita sa kanya mula sa tabernakulo ng kapisanan na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, pagka ang sinuman sa inyo ay naghahandog ng alay sa Panginoon, ang ihahandog ninyong alay ay galing sa mga hayop, sa mga bakahan at sa kawan, yung sinunog, burnt offering. Kung ang kanyang alay ay handog na susunugin na kinuha sa bakahan, ang ihahandog niya ay isang lalaki na walang kapintasan sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. Ihahandog niya upang tanggapin sa harap ng Panginoon. Ito ang hindi na natin ginagawa. Itong magsunog tayo ng hayop sa araw ng linggo, kung ano-anong gagawin natin, hindi na po ito dahil ito ay kautusan, ito ang tipan na ginawa ng Diyos para sa bansa ng Israel. Kaya hindi ito applicable sa atin. Wala po tayo nito. Kaya huwag natin gawin ito. Ano pa sinasabi ng banal na kasulatan? Levitico 27:30. At lahat na ikasampung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy, ay sa Panginoon, maging banal sa Panginoon. Wala na po tayo nito. Yung ikasampung 10%, wala na po ito. Sa Israel lang po ito iniutos sa lumang tipan. Kaya hindi natin ginagawa ito. Ang ginagawa natin ayon sa ikapagpasya ng iyong puso. Pag-ibig ang usapan dito. At sabi pa sa Kronika, at kanyang inilagay ang mga Levita sa bahay ng Panginoon na may mga simbalo, may mga salteryo, at may mga alpa ayon sa utos ni David at ni Gad na tagakita ng hari at ni Nathan na propeta, sapagkat ang utos ay mula sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang propeta. Kaya sila gumagamit, yung mga Levita, yun ang pinakapari nila. Gumagamit sila ng mga instrumento, may mga simbal, o mga salteryo, mga alpa, ginagamit nila yan. Dahil yan ang utos ni David at ni Gad. Dahil inuutos sa kanila yan sa Israel, sa mga Hudyo lang yan. Hindi tayo kasama dyan.
Kaya makita natin dyan ang kaibahan. O base pa rin sa salita ng Diyos. Ang sinasabi dyan. Sa Exodo 28:1. At ilapit mo sa iyo si Aarong iyong kapatid at ang kanyang mga anak na kasama niya mula sa gitna ng mga anak ni Israel upang makapangasiwa sa akin sa katungkulang saserdote. Si Aaron, si Nadab at si Abiyo, anak ito ni Aaron, si Eleazar at si Itamar na mga anak ni Aaron. 4 pala ito sila. Na magsilbi doon sa tabernakulo. Ito ay katusan sa tribo ng mga Levita. Kaya mayroon na separate priesthood. Yung disenyo sa lumang tipan, sa pagsama ay wala na ngayon. It is not binding today. Wala na tayo niyan. Yan ang disenyo doon. Hindi na natin ginagawa ito, yung magsunog pa ng mga hayop, yung tithing, 10%, wala na sa atin ito. Dahil tayo ay nasa bagong tipana. At ang panambahan ay hindi ito nalagay sa isang gusali o lugar sa 1:4:20 hanggang 24, sa espiritu at katotohanan ang pananambahan. Ang lahat na Kristiyanos ay pare. Wala tayo pare. Pwede tayo magsalita ng salita ng Diyos. Pwede natin ipangaral. O Pedro 2:5-9, tsaka sa pahayag 1:6. Kaya lahat ng Kristiyano na sa loob ng kanyang iglesia ay pwedeng mangaral. Ang mga babae sa ladies class o Sunday school teacher. Ang mga lalaki, pulpit teacher. Mayroon na lahat tayo ng mga Kristiyanos. Mayroon tayong katungkulan o kautusan na tayo ay ng mga pari o manugpalaganap, preaching the word of God. Sa lumang kautusan, wala na ito. The old law was taken away at the cross. Wala na ito. Pati na yung mga panambahan, pati na yung mga kapistahan, mga araw, nawala na ito dahil inalis na ito ng ating Panginoon at ipinako na doon sa cross, doon na nagtapos ang Mosaical age, ang panahon ni Moses. Simula sa cross, doon na nag-umpisa ang tinatawag na Christian dispensation nung namatay ang Panginoon sa cross. Doon na nagsimula. Kaya ito ay ipinako niya na wala na ito sa atin ngayon. Ang kasugpuan na mag-alay pa tayo ng mga hayop o anong sabi ng banal na kasulatan? Sabi sa 1:4-24, ang Diyos ay espiritu at ang mga sa kanya ay nagsisisamba ay kinakailangan magsisamba sa espiritu at katotohanan. Yan ang sinasabi na. Ito naman kanina yung sinasabi ko, pneuma, itong espiritu, o Theos, ang Diyos yan. Kaitos proskununtas, itong worship, proskununtas, third person plural ito. Out, on, in, pneumati, spirit din ito. Kay alitia, di proskunin. Nagpapatuloy ito ang panambahan ito. This is an habitual na gagawin natin na magpatuloy tayo sa pananambahan. Ayon sa aorist, sa Biblical Greek, may dalawang bagay dyan na magpatuloy tayo sa ating mga gawain sa araw ng pananambahan. Proskunin.
Anong sinasabi ng banal na kasulatan? Mabasa natin lahat dito yan. Doon sa unang Pedro 2:9, sabi niya, datapwat kayo'y isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Kaya tayo'y lahing hirang na. Isang makaharing pagkasaserdote, tayo lahat pwede na, bansang banal. Wala na, tayo na lahat ito ang sa kanyang iglesia. Dahil tayo ay kanyang inilipat sa kadiliman hanggang sa kanyang kaharian sa liwanag. Kaya ang nasa kanyang iglesia, lahat ay pwede mangaral sa salita ng Diyos. Di tulad doon sa lumang tipan na mga Levita lang ang binigyan ng pagkakataon na sila ang maging pari. Pero sa atin na Kristiyanos ngayon sa bagong tipan, lahat na tayo. Kasi yan ang kautos. Ano pag sinasabi sa payag 1:6? At ginawa tayong kaharian mga saserdote. Saserdote, mga pari. Sa kanyang Diyos at Ama, sumakanya nawa ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailan-kailanman siya nawa. Ginawa na tayong kaharian, mga saserdote. Kaya sa loob ng kanyang iglesia, mga saserdote na yan. Lahat tayo. Kaya may pagbabago talaga. Dahil ito na ang tipan na ginawa ng Diyos para sa kanyang iglesia. At sinasabi pa dito sa kasulatan. Anong sinasabi? Kolosas 2:14 na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin na hindi naayon sa atin at ito'y kanyang inalis na ipinako sa cross. O wala na. Yung palatuntunan na laban sa atin. Hindi natin gawin ito yung pagsunog ng mga hayop sa araw ng panambahan, pagbibigay ng 10% sa iyong kinita. Wala na ito dahil hindi ito naayon sa atin. Walang pag-ibig dito. Inalis na ito at ipinako sa cross. Kaya sabi ko, doon nagsimula ang Christian dispensation, doon sa cross nang ipinako ang ating Panginoon. Hanggang sa ngayon, nagpapatuloy. Excuse Brother Melchor. Hey, Brad. Hindi yata tumatakbo yung PowerPoint mo. Hindi na, Brad? Ano na? Cloud lang. Nakikita namin. Parang... Share mo kaya. Share screen. Oh, sige. Iyan, Brad, kita na? Oo, Brad, kita. Kanina hindi lang tumatakbo. Hindi, parang parang nag-uminto siya. Meron sa iba, Brad, meron hindi rin. Cellphone ni Sheila meron dito sa... Ito, Brad, kita na yan? Apo, okay na po. Yung ipinako na sa cross yung mga palatuntunan ng lumang tipan. Ngayon sa Hebreos 7:12, sapagkat ng palitan ang pagkasaserdote ay kinakailangang palitan naman ang kautusan. Tama ito. Kasi wala na tayo sa kautusan. Bagong saserdote na tayo. Kaya kailangan palitan naman ang kautusan. Anong kautusan ang binigay niya dito? Yung pag-ibig, yung kautusan ng kalayaan, yung pag-ibig niya sa atin. Kaya makita natin dyan, kailan natin sambahin ang Diyos? Iba, araw-araw sinasamba nila. Mula Lunes hanggang Linggo. Ang iba naman, Sabado, iyon ang pagsamba nila. Kailan ito? Ano bang sinasabi ng banal na kasulatan? Anong sinasabi sa bagong tipan? Kaya puntahan natin ito. Kung kailan natin sambahin ang Diyos o kung kailan tayo sasamba. May sinasabi dito. Ang mga Kristiyanos ay pwede tayong magsamba sa Kanya
araw-araw, di ba? Christians can and should worship God every day. Pero hindi ito worship na first day of the week. Ang tinatawag na worship dito, yung sinasabi kanina, yung proskunin, yung pagpatuloy, yun o habitual na ginagawa yon ng mga Kristiyanos. Hindi yung panambahan na mag-Lord Supper tayo, hindi. Kundi magpatuloy tayo sa ating paglilingkod. Sabi naman doon sa Thessalonica, magpatuloy tayo sa panalangin na walang tigil. Pray without ceasing. Huwag tayong tumigil dyan. Kailangan tuloy-tuloy yan. Pray without ceasing. Kung maaari lang nga, gawin nating oras-oras na panalangin sa Panginoon. O daily Bible study. Kailangan i-practice natin dyan. Hindi lang tuwing Miyerkules. Kailangan natin yan gagawin ng mga Kristiyanos. Kasi sa mga gawa, ginawa nila yan. Ito sa mga gawa 17, talata 11, ginagawa nila yan. Tungayan natin mamaya yan. Daily Bible study. Para mag-aaral tayo. O singing praises to God. O magawa rin natin ito sa araw o gabi. O sa mga Santiago, sinasabi, 5:13, saka sa mga gawa, 16 verse 25. Kaya, in the time of the day. Ang ibang gawain sa panambahan ay doon lang po sa first day of the week. Doon lang po tayo. Yan ang acts of worship. Yung ginagawa natin. Yung 5 gawain para sa panambahan. Sa unang araw ng sanglinggo. Doon natin gagawin yan. Hindi naman araw-araw yung mag-Lord Supper tayo. Limited lang ito sa first day of the week na ginagawa natin. Anong sabi ng banal na kasulatan sa Thessalonica? Magsipanalangin kayong walang patid. Yan. Walang patid, ibig sabihin, tuloy-tuloy magsipanalangin. At sabi pa ng banal na kasulatan, mga gawa 17:11, ngayon lalong naging marangal ang mga ito kaysa mga taga-Thessalonica, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap at sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Araw-araw nilang sinisiyasat kung tunay nga ba ang mga nakasulat sa Biblia. Kaya sa atin, ang Bible study, gawin natin ng madalas yan upang tayo ay magkaroon ng mga kaalaman tungkol sa kung ano ang nakasulat at ano ang gustong ipatupad ng ating Panginoon. Sabi pa dyan, mga gawa 16:25, datapwat na maghahating gabi na si Pablo at si Silas ay nagsipanalangin at nagsiawit ng mga himno sa Diyos at sila ay pinakikinggan ng mga bilanggo. Kita mo, inabot siya ng maghahating gabi sa pangangaral sa Panginoon. Kaya kailangan ipatuloy natin ang ating paglilingkod para sa ating Panginoon. Kahit anong 10 oras ng gabi, gagawin natin yan. Dahil mayroon na tayong nakikita na nasusulat sa Biblia na ginagawa ng mga dating mga alagad, early Christians, early first century Christians. Ginagawa nila yan. At marami pa sa mga Biblia at mga gawa 20 versikulo 7. At nang unang araw ng sanglinggo, ito ang first day of the week, nang kami mga kapisan upang pagpuputol-putulin ang tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila na nag-aakalang umalis sa kinabukasan at tumagal ang kanyang pananalita hanggang sa hating gabi. Kaya kahit anong oras, huwag nating hintuan ang pangangaral sa ating Panginoon. At ito ay sa first day of the week dahil may Lord Supper sila dito na ginawa. Ito lang po ang ginagawa natin sa araw ng panambahan, yung 5 sinabi ko kanina. Kasi yan ang nakasulat at nakasaad sa bagong tipan na ginawa ng ating Panginoon.
First day of the week is especially set aside by God as a day of worship. Especially ito. Dahil yan lang lamang ang ating pagtipon at gawin ang mga bagay na kung ano ang nakalagay sa kasulatan. Mag-aaralan tayo, preaching, magbigayan, giving, may Lord's Supper, may singing, may prayer. Iyon ang ginagawa natin. Set aside by God yan as a day of worship. Yan ang araw ng panambahan na ginagawa natin ang mga bagay na ito. At tayo ay sumusunod sa kanyang panukala o palatuntunan dahil ito ay ang ginawa niya, ito ang bagong tipan na ngayon. Wala na yung luma, hindi na po tayo kasama doon. Ano pang ginagawa natin dito sa araw ng panambahan? Si Kristo nabuhay muli mula sa pagkamatay sa unang araw ng linggo. First day of the week sa nabuhay. O sa Lucas 24, mabasa natin yan sa talata 1. Si Kristo nagpakita sa kanya mga alagad sa unang araw ng isang linggo. O sa 1:20, mabasa natin dyan. 24 up to 26. Nagpakita sa first day of the week yan. Nakalagay sa banal na kasulatan. Ang iglesia ng Diyos o iglesia ni Kristo nagsimula doon sa Pentecost, which always came on the first day of the week. First day of the week din yung araw ng Pentecost. Yung nabautismuhan, yung 3,000 souls. Makita natin yan sa Gawa 2:1, sa Leviticus 23:5, 6 hanggang sa 15 to 16. Pero doon sa Acts 2, doon kasi na itatag ang kanyang iglesia. Pentecost iyon sa unang araw ng Sanlinggo. Ang mga alagad ay nagkita-kita para manambahan sa unang araw ng Sanlinggo. O binasa kanina doon sa mga Gawa 20 1 Corinthians 16, 1 and 2. Diba? First day of the week. Nakasulat yan. Kaya tunghayan natin dito. Lucas 24:1. Datapwat ng umagang araw ng Sanlinggo, pagka umagang-umaga ay nagsiparoon sila sa libingan na may dalang mga pabango na kanilang inihanda. First day of the week, linggo na buhay ang ating Panginoon. At sa 1:19, nang kinahaponan nga ng araw na yaon na unang araw ng Sanlinggo, first day of the week din, at nang nangapipinid ang mga pintong kinaroroonan ng mga alagad, dahil sa katakutan sa mga Hudyo, ay dumating si Jesus at tumayo sa gitna. At sa kanila ay sinabi, kapayapaan ang sumainyo. First day of the week, nagpakita ang Panginoon sa kanila. Kasi nakasaradong pintuan nila, natatakot sila. Kasi persecution yun. Pinapatay sila. Kaya natatakot, nakasara ang pintuan. Pero si Jesus ang tumayo sa kanila. Kapayapaan, sabi niya, sumasa inyo. Araw yan ng linggo. First day of the week. Ano pa siyang sabi ng banal na kasulatan? At nang dumating ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangagkakatipon sa isang dako. At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hanging malakas at pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan. First day of the week din ito. Yung araw ng Pentecostes. Unang araw ng Sanlinggo yun na mabasa din natin. Ano pagsabi ng banal na kasulatan? Mga Gawa 20. At nang unang araw ng Sanlinggo, ito nabasa na natin kanina, sabi ni Pablo, nang kami nagkakapisan upang pagputol-putulin ang tinapay, Lord Supper, si Pablo ay nangaral sa kanila, nag-preach siya na nag-akalang umalis sa kinabukasan at tumagal ang kanyang pananalita hanggang sa ating gabi. Kaya ang pag-aaral ng Panginoon, ang pag-aaral sa salita ng Panginoon, ay walang oras yan. Kahit anong oras ang abutin natin, basta tayo ay nag-aaral sa kanyang salita. Dahil alam ng Panginoon kung hanggang saan ang ating paglilingkod.
by the end of the first century, the first day of the week was commonly called the Lord's Day by Christians. Makita natin yung mamaya sa mga pahayag. Ono Diyes. Yung unang araw ng isang linggo ay tinawag na araw ng Panginoon, the Lord's Day, ng mga Kristiyanos. Matungayan natin mamaya sa banal na kasulatan. Yung early first century Christian ay nagkikita sila sa unang araw ng linggo para maobserbahan nila yung tinatawag na Lord's Supper. Simple rite. Parang ito ay ginagawa natin tuwing first day of the week o linggo. Kasama sa ating panambahan yan. Kaya nakita-kita ang mga alagad upang ganapin ang banal na hapunan sa unang araw ng isang linggo ayon sa nakasulat. Marami nagsasabi at ito ay inaprobahan na tama ang mga nakalagay na ito sa banal na kasulatan. At marami ang nagtatanong. Pero ito ay mas susing inimbestigahan ang subject na ito, yung first day of the week. Si George Klingman, isang preacher ito ng Church of Christ. Siya ang sumulat sa Church History for BC People, page 86. Pinatunayan ito ni Brother George Klingman. Ang mga bagay na ito, yung first day of the week, yung pagputol ng tayo, pinatunayan niya ito. Dahil siya ay isang masugid na ano siya nasabi lang ay nasa sapulo na tinatawag na Patmos dahil sa salita ng Diyos at sa patutuo ni Jesus. Sabi niya, ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon. Kaya doon napalitan yung first day of the week sa araw ng Panginoon. O doon na tinawag na the Lord's Day, yung first day of the week. At narinig ko sa aking likuran ang dakilang tinig na tulad sa isang pakakak. Ito ang salita ng ating Apostol Juan doon sa isla ng Patmos. Ngayon, makita natin ito si George Klingman, Short History for BC People. Ito siya ang pinatunayan niya ang lahat nito. Dahil sa libro niya nga sinulat ito. Yung first day of the week, ang the Lord's Day, ang pagganap ng Lord's Supper. Si George Klingman, isa sa pinakamagaling at edukadong preacher sa Church of Christ during the first third of the 20th century. 20th century, mga ano na ito sa si Klingman. Klingman preached in Louisville, Kentucky from 1894 until 1902. Followed by a ministry with the Plum Church of Christ in Detroit, Michigan from 1904 to 1908. Kaya ito siya ang nagpaliwanag doon sa kanyang sinulat, Church History for BC People. May aklat siya na sinulat. Makita natin yan sa Google, i-search dyan. Yung kanyang sinulat, Church History for BC People, page 86. Doon niya pinatunayan ang mga gawain na nakasulat sa Biblia na ginagawa na natin ngayon. At iyon ay ayon din sa kautusan ng ating Panginoon. Yung kanyang gustong mangyari sa kanyang iglesia. Kaya yan si Klingman, isa sa magaling na kapatid natin sa panulat at sa pagtuturo din. Kasi naging preacher sa mahabang panahon. Ito si George Klingman. George Adam Klingman. Ito siya. Parang si Rizal nga. Matalino talaga ito. Kaya may sinulat sa naklat na yung for BC People, the church.
Ang iba, may dito ang malaking issue ngayon. Yung Sabado o yung Sabat, Saturday, the 7th day. Oh. Ito ngayon is the day of worship required of the church just as it was of Israel. Ito sa mga Israel ito. Sa kanila ito. Dahil pinalitan ng Panginoon yung first day of the week, the Lord's Day. Kaya ito maraming debate na naranasan ng mga kapatiran na patunayan mo na ang Sabado ang siyang ginagamit ngayon sa pagsamba sa bagong tipan. Iyan ang araw ng Sabado. Yan ba ay nakasulat sa Biblia? Kaya marami mga debate dyan ang nangyari. Wala tayong mababasa na Sabado ang pananambahan sa bagong tipan. Wala tayong mababasa. Kaya malaking issue yan sa mga ibang kaibigan natin. Ang credit na ito na naging first day changing the day, ito si Constantine pala. Si Constantine ang nagpalit ng yung Sabado na ginagawa nila, pinalit na ng Linggo. Si Constantine, isa ito sa mga emperor ng Roma. Punta natin dito kung anong si Constantine. Si Constantine, ginawa niya ang Linggo na opisyal na araw ng pahinga kasi ito ang ginagawa noong araw ng mga Kristiyanos. Ginagawa na nila ito sa kanilang pagtitipon, lalo na sa panambahan. Kaya siya ang palit ng Linggo na doon sa araw ng Sabado. Kaya ang mga Sabadista o Sabatarian, hindi nila alam na ang kautusan ay napalitan na. At wala na po tayo dito sa kautusan na ito. Under the Sabbath law today. Wala na. Dahil sa Panginoon na tayo. Sa Hebrews 7:12, basahin natin. Ito si Constantine. Yan. Constantine, si Flavius Valerius Constantinus. Translate Constantinus, also known as Constantine the Great, was Roman emperor from 306 to 337. Siya ang nagpalit nito na ipinanganak sa Naissos, Dacia Mediterranea. Ngayon yung Serbia. Taga-Serbia pala ito. Siya ang nagpalit sa araw na Sabado doon sa araw ng Linggo. Kasi emperor siya, makapangyarihan siya. Pwede niyang gawin kung anong gusto nila kasi sa Roman Empire sila. Kaya siya ang nagpalit ng Sabado doon sa Linggo. Anong sinasabi ng banal na kasulatan? Hebreo 7:12. Sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote ay kailangan palitan naman ang kautusan. Kaya wala na tayo doon sa kautusan ni Moses, yung Sabado, wala na tayo doon. Kasi pinalitan ng kautusan na ito. Kasi tayo ay mga saserdote ng Diyos, di ba? Lahat tayo. Doon sa kanila, sa mga Levita lang, sa kaya Aaron sa kanyang mga anak, yon ang mga pari doon. Sa atin dito, iba na. Ngayon tayo na ang mga pari. Ang lumang tipan, na kung saan ang Sabat ay parte doon, pinalitan na ito ng bagong tipan. Wala na tayo doon sa luma. Yung Sabat, Day of Rest, ito yung Sabat. Ang wala na tayo doon kasi dito sa Hebreo 8:6-13, nakalagay na ito, pinalitan na ito, wala na tayo doon sa lumang tipan. Ang siyang dito sa 10 utos ay makikita pa natin sa bagong tipan. Nandoon pa yan. Ang wala lang doon ay yung pang-apat na utos. Yung remember the Sabbath day to keep it holy. Wala na doon. Pang siyam, sige pagpatuloy pa rin sa bagong tipan. Nandiyan yun. Naging isa na lang yan. Yung pag-ibig. Pero sinusunod natin yan. Ang wala lang doon yung Sabbath day.
Ito huli kasi wala kang mababasa sa bagong tipan ng araw ng panambahan ay araw ng Sabado. 7th day of the week. Wala tayong mababasa. Ang utos na to keep the Sabbath day, nangahulugan na ang mga Adventista ang gumagamit nito. Hanggang ngayon, sige pang nasunod nila ito. Imply that every Sabbath day was to be kept by the Seventh-day Adventist. Ganon din sa atin. First day of the week. Sorry. Yan din ang sundin natin. Kasi nakalagay sa banal na kasulatan. Pero yung mga Adventista, patuloy sila nito. Kasi sa kanila yan na utos. Hindi na nila alam. Ayaw ko kung alam nila na yan ay pinalitan na ng Panginoon. Ang ating ginagawa ngayon, first day of every week, sa 1 Corinto 16:2, mabasa natin mamaya yan sa kasulatan. Ito na sabi ng Biblia. Sa Hebreo 7:8, sapagkat kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan, ay hindi na sana inihanap ng pangangailangan ng ikalawa. May kulang doon sa unang tipan. Doon sa 10 utos, may kulang. Kaya, pinalitan na ng Panginoon. Hinahanap niya ng pangangailangan ng pangalawa. Siya ang nagpalit nito. Kung okay na yung unang tipan, wala nang ikalawa. Dahil may kulang, kaya kailangan ang pangalawa. Itong ginawa ng ating Panginoon. So, sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila, ay sinasabi niya, narito dumarating ang mga araw. Sinasabi ng Panginoon na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Juda. Ito na. May kakulangan. Kaya ang Panginoon ng isang bagong pakikipagtipan. Kaya wala na tayo doon sa araw ng Sabado. Dahil sa bagong tipan, araw ng linggo. First day of the week. Yung sasabi. Ano pa sasabi ng kasulatan? Sa 1 Corinto, Kabanata 11, isang ganda. Tungkol sa ambagan sa mga banal, ginagawa natin ito sa 5 gawain, ay gawin din naman ninyong gaya ang iniutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang iginiginhawa upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagparihan ko. Wala na tayo doon sa 10%. Ayon sa kanyang ikagiginhawa ay yung dapat nating ibigay at ito ay ginagawa sa tuwing unang araw ng sanglinggo, hindi Sabado. Kaya wala tayong mababasa na manambahan sa araw ng Sabado sa banal na kasulatan. Unang araw ng sanglinggo ang nakasulat at iyan ay bagong tipan sa Biblia na ngayon sa New Testament. Wala na tayo doon sa Old Testament. Kaya ito na ngayon ang pagtakit natin. Kung may mga katanungan kayo dyan, bigyan natin ito ng pansin. Kasi sa konklusyon natin, ang isa sa mga daan na kung kaya makilala natin ang isang tunay at totoo na iglesia ngayon ay sa kanyang panambahan. Iyan ang isa sa kanyang identification. The way they worship God. Ang pangalawa, ang the Church of Christ worships in spirit and in truth. Tayo na sa kanyang iglesia ay nanambahan sa espiritu at sa katotohanan. At ang binigay sa atin na araw sa panambahan ay ang unang araw ng sanglinggo. Ayon sa kasulatan at ayon sa napag-aralan natin. Kaya yan ang konklusyon natin na napag-aralan. At kung may mga tanong kayo, pwede natin bigyan niya ng linaw kung ano ang ating
Mga katanungan o may kadagdag dyan? O Brad John? Yes. O kung may mga katanungan o may kadagdagan sa ating pinag-aralan. Hello. Brother. I think, Brad, dinig ako? Apo. Okay. Ayaw namatay cellphone ko. Dito ako sa netbook, pero Okay naman, Brad. Okay, questions mga kapatid. Classmates. Yung sa panambahan ng ating pinag-aralan ngayon. Oo. Panambahan ng tunay na iglesia. John. Brother. Si Bradmond daw po. Bradmond. Okay, Bradmond, shoot your question. Bradmond. Nalako tayo sa church worship dahil ito pinag-usapan natin. Di ba, nasasabi dyan every first day of the week. Yan ang utos sa atin na tayo'y magtitipon. Natatawa ba natin kapag nagba-Bible study tayo tuwing Wednesday or either Thursday o minsan may mga Saturday na nagtitipon-tipon tayo. Matatawag ba natin to worship? Kung hindi man, ito ba paglabag natin sa kautusan? Dahil every first day of the week, subalit ibang tuwing Wednesday, nagkakaroon tayo ng pagtitipon. Nakuha mo, brother? Tama yun, Brad. Matawag ba natin na ito ay panambahan kung magkaroon tayo ng Bible study sa Miyerkules? Dito minsan sa amin, Sabado, may Bible study kami. Ang napag-aralan natin kanina, may isang araw na special na binigay doon sa banal na kasulatan, yung unang araw ng isang linggo, na gagawin natin yung 5 gawain sa pananambahan. May 5 gawain tayo tuwing First Day of the Week. Lord Supper, nandoon na yun. Yung pagbibigayan. Yung preaching, nandoon na rin yun. Yung 5 sila. Panalangin at awitan. Ngayon, ang sinasabi mo, yung Miyerkules, yun ba ay pananambahan? Ayon sa pinag-aralan natin kanina, ang pananambahan ay pagbigay o ay paglilingkod sa ating Panginoon. Isa yun sa panambahan natin sa tuwing Miyerkules kasi nag-aaral tayo. Ang panambahan ay yan ang pag-aaral ng kanyang salita. Bukod yung sa ginagawa natin na tuwing araw ng isang every Sunday na mayroon tayong 5 gawain. Iyon ang act of worship talaga na itinalaga ng ating Panginoon. Araw na yun, special yun eh. Pero sa araw ng Miyerkules, siyempre panambahan din yun. Kasi ang panambahan ay ang pag-aaral ng kanyang salita. At susundin natin kung anong kanyang sinasabi ayon sa banal na kasulatan. Hindi lang natin ginagawa yung 5 gawain. Dahil sa kada linggo lang yun. Kada Sunday lang yun sa worship natin. Kasi ang panambahan, yung tinatawag doon kanina, di ba? Proskinuntos, patuloy yan. Patuloy yan na gawin natin. Ang proskinuntos, ang worship. Kaya inano sa Griego kasi maraming kahulugan yan. Hindi lang panambahan na sa linggo yan. Ang sinasabi doon kanina sa salitang Griego. Ang worship ay ang pag-aaral, pagbigay-pugay sa Panginoon at ang pagtuturo ng kanyang salita. Maraming meaning yan. Doon sa pinag-aralan natin. Proskunyo yan eh. Sa verb form ng Greek. Ang pagsasamba. Pero maraming meaning yan. Hindi lang yung Kasi ibang meaning naman yun sa First Day of the Week na may Lord Supper. Yung meaning dyan, adoration. Ibigyan mo pugay. Luluhatiin mo Panginoon sa araw ng Miyerkules. Panambahan din yan. Pero wala lang yung gawain talaga na
pinapagawa ng Panginoon sa araw ng Sunday. Kaya pag-aaral yan, panambahan yan. Dahil binibigyan natin ng... Ibig sabihin pala, Brother Melchor, pwede natin hindi gawin ang Wednesday, Thursday, or Saturday, pero importante, yung utos talaga. Yung every Thursday talaga, nandun kasi sabi mo yung limang gawain ng worship. It is compulsory. Ginagawa lang natin itong Wednesday, wala naman during that time, wala naman sila maaari siguro yung Wednesday yung Bible study nila, ibang araw. Ito ginagawa natin dahil sinasabi din, nagpapalago tayo for our nourishment sa ating spiritual body. Siguro yan dagdag lang pero hindi yan kuman. Ibig sabihin ba, Brother Mel? Hindi kuman yun. Ang Wednesday, tama yun. Saturday. Brother Melchor. Brother. Kuman din yan, pero nasa part niya ng yung sa Merkulis o Huwebes. Tingin ko yan ang sa part na private worship o personal or pang kalahatan yung sa linggo yun ang public worship. Kasi sa Quran, Romans chapter 12 verse 1 ganito man nakalagay. Kaya nga mga kapatid, pinamani ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal at kaya-ayon sa Diyos na siyang ninyong katampatang pagsamba. So pagsamba pa rin yan pero na hindi public. Yung public, yung kalahatan, yung kumana sa Acts chapter 2 verse 7 na isasagawa natin yung ng mga 5 elemento, pag-awitan, panalangin, pagkikinig sa salita ng Diyos, Lord Prayer at saka giving. Pero pagsamba pa rin yung Bible study ng Merkulis. Katampatang pagsamba. Pero sa private, parang private siya kaya pwede sa bahay, sa punong kahoy, o saan man sasagawa. Hindi katulad nung pangkalahatan magtipon-tipon talaga sa araw ng linggo. Brother Melchor, kung kuman yan, kapag hindi ako makaatin ng Wednesday, Thursday, nagkasala ba ako? Ay, sa iyo yun, brad. Wala na ano. Ang Panginoon ma. Spiritually, nagkasala ba ako? Hindi ako nakaatin ng Wednesday, Thursday, nag-aatin naman ako ng first. Kunwari ng isang kapatid natin, hindi nakakaatin ng Wednesday, Thursday. Sunday siya nakakuha, nagkasala ba siya na hindi siya nakaating Wednesday na Bible study dahil kuman yan. Kung sabihin natin utos yan. Depende sa kanya kung anong bakit wala sa araw na yan. Baka may mga dahilan. Alam mo naman Panginoon. Nagkasala ba siya? Kunwari hindi siya kung sinadya niya, masagutin niya sa Panginoon yan. Kung sinadya niya na hindi atin, sasagutin niya yan kasi dapat siya umatin may kautusan din yan. Personal accountability niya yan. Responsibilidad yan. Dito sa Hebreo, basahin ko, Hebreo 10:24 ito. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. Huwag nating pabayaan. Nagpabaya siya. Ngayon, gaya ng ugali ng iba. Kundi mag-aralan sa isa't isa. Hindi ito worship itong sinasabi sa 10:24 ng Hebreo. Hindi ito worship. Kundi mag-aralan sa isa't isa na lalo na inyong namamalas na nalalapit ng araw. Kaya yung Merkulis na yan, isa sa araw yan na dapat pag-aralan natin. Magkatipon tayo kasi yan ay nakatusan din yan. Huwag pabayaan ang pagkakatipon. Ito ang mga sinasabi. Sabado, hindi worship itong sa Hebreo 10:24. Kundi ito ay gawain natin. Merkulis man ang Bible study, Sabado, Huwebes. Huwag mong pabayaan ang pagkatipon. Dahil importante ang pagkatipon dahil mag-aralan tayo. Kaya kung pabayaan ni brother mo, nagkasala siya. Kung pabayaan mo sa sarili mo, konsensya mo na lang yan. Kayo ng Panginoon ngayon ang ugnayan nyo. Kasi ikaw ang ayaw na sumama sa Panginoon. Ugnayan nyo, hininto mo, hindi ka na umatin. Nasa iyo yun.
Walang exemption 'yon. O kunwari may trabaho siya o kasi normally Bible study diyan tuwing Wednesday gabi. Minsan normally ganyan. Hindi siya nakaka-attend dahil gabi na siya makakauwi, hindi siya makakaabot. Wala exemption diyan tuwing Wednesday. Depende brother, hindi ko makasabi niyan dahil ang Panginoon ang makadesisyon yan. Oh, hindi kita masabihan na ganyan, pero ang sinasabi, huwag pababayaan ang pagtitipon. Kung nasa iyo na ganyan, nagpapabaya ka, ang ugnayan ng Panginoon, ikaw ang humingi ng tawad sa Kanya. Dahil dito sa ating mga kapatiran, tayo ay nagtutulungan lang. Pero sa kanyang mga bagay, hindi kita matulungan.